Hello guys, for today's video, so ayun na nga, sobrang viral ngayon ni Vice Ganda, no, dahil sa kanyang joke na parang panginginsulto, di lang sa ating mga supporters kay Tatay Digong, kundi kay Tatay Digong mismo. Yung ginagawa niya, yung joke, yung pagiging nandoon ni Tatay Digong sa dahig, di ba? Sikat ka na naman, Vice Ganda eh. Marami ka ng pera, marami ka ng achievement sa buhay, marami ka ng ipon, as in milyon na ang nasa sayo. Ba't kailangan mo pang manglait, manira, o manginsulto para lang mas umingay ka pa? Hindi ka pa ba kontento kung anong meron sa'yo? Huwag mong gawing joke yung sakit na nararamdaman ng iba. Hindi lang sa pamilya ni Tatay Digong, kundi sa aming mga solid supporters ni Tatay Digong. So, hindi yun dapat gawin mong joke. Ano yun, nagtanim ka ng galit dahil sinara dati ang ang ABS-CBN na pinagtatrabahuan mo. Di sana sila yung ginok mo na dapat nagbayad sila ng tax ng maayos para sa ganun hindi sila mapasara ulit o hindi sila napasara. Diba? Bakit ang gobyerno na matino yung sinisisi mo sa mga bagay na nawala sa inyo? Samantalang yung amo nyo mismo ang may kasalanan. Diba? Kung yung may-ari ng tatrabahuan nyo ay nagbayad ng tax ng maayos, ilang bilyon yung tax nang hindi nila binayaran. Di kung nagbayad sila ng maayos, di hindi sila napasara. Tapos ngayon sisihin mo yung nagpasara. Yun naman talaga ang tama. Di ba? Tapos gagawin mong joke. Di ang ngayon, natikman mo na yung bagsik ng mga DDS na nilalait-lait mo. Hindi naman ako sa'yo. Hindi ako against sa mga kabaklaan mo sa buhay. No? Hindi ako against sa mga kalukuhan nyo sa buhay, di ba? Sa pagiging LGBTQ mo. Hindi kami against dyan. Maraming natutuwa sa'yo at maraming natatawa sa mga joke mo. Pero minsan yung mga joke mo ay ang sarap ihampas sa pagmumukha mo. Charot. Di ba? Sa tingin mo ba kung hindi ka mayaman, wala kang pera, papatulan ka ng pagiging asawa ko, no, ng partner mo ngayon? Di ba? Gumanda ka lang, gumwapo ka lang ng konti, pumuti ka lang dahil sa pera. Diba? Imagine mo naman yung sarili mo noon. Diba? Tas ngayon may karapatan ka ng manglait ng iba. May karapatan ka ng gawing joke yung buhay ng iba. May karapatan ka ng gawing joke yung hinanakit at sakit ng iba. Diba? Nandun sila sa moment, or kaming mga supporters, nandun kami sa moment na umaasa na makalabas at makauwi si Tatay Digong, no? Hindi namin alam kung kailan, pero nandun kami sa moment na umaasa kasi nararamdaman namin sa kanya yung pagbabago at magandang bukas ng Pilipinas nung siya ang nakaupo pa. Taga-probinsya ako at ramdam ko yun. Kasi nga, tulad ngayon. Example ngayon, yung mga kapitbahay namin nag-aaway. Habang nag-aaway, nagla-live. Nag-live sila sa social media. Anong sabi ng kapitbahay habang nag-live? Ipapatawag kita din, nagwawala ka. Binabato mo kami. Isa ka pa namang nagbibinta sa pinagbabawal na gamot. Tapos ang sagot ng kapitbahay na inaway niya, o bakit? Ako lang ba ang nagbinta? Di ba ikaw yung naunang nagbinta? Sige, patawag mo ako, indimanda mo ako nang magkabukingan na. O, di ba? O, ganyan, kuwanan mo kaya ng magandang example kung ano yon, di ba? Nung panahon na si Duterte pa, walang ganon. Kasi nakalista sila lahat. Nakalista sila lahat na gumagamit at bumibili ng bawal na gamot. Every month, kailangan nilang mag-report sa munisipyo at barangay kung anong ginawa nila para makasurvive sila na hindi na sila gagamit ng ganon. Ano activity na kailangan nilang gawin para maiwasan nila yung paghahanap ng mga ganong bagay na hindi nakakatulong. Diba? Binigyan sila ng mga activity, binigyan sila ng ayuda, binigyan sila ng mga aksyon sa munisipyo at barangay para mababago yung takbo na kanilang utak na hindi na nila hanap-hanapin yung bawal na gamot. Diba? May disiplina. Nung time na yon, walang lasing-lasing at mga adik ang naglalakad sa aming barangay kasi takot silang matukhang. Ngayon, naka-live pa sa social media, magsibukingan pa sa mga bisyo nila.
Kaya ikaw, Vice Ganda, kung hindi mo ramdam yung pagbabago noon nung si Duterte pa, tumahimik ka. Di sana hindi mangyari sa'yo yung mga nangyari sa mga biktima ngayon, sa mga adik. Dahil pinipilit nilang ibaba o hilain pababa ang taong nagpababago ng Pilipinas. Di ba? Tignan mo kaya yung sitwasyon ngayon, ang gulo-gulo. Imagine niyo yung interview ngayon ng presidente ngayon at ang presidente natin doon, ang layo. Pinagtanggol yung mga OFW. Pero tignan mo ngayon, ano nangyari sa amin, di ba? Halos hindi na kami napapansin. Kaya wag mong gawing joke yung pagluluksa namin na bakit nandun yung pinakamamahal naming Tatay Digong. Wag mong gawing joke yung mga ganong bagay. Di sa amin, mga solid supporters kami, especially sa aming OFW. Hindi joke yon. Makontento ka na kung anong meron ka. Magpatawa ka kung gusto mong magpatawa. Wag kang gumamit ng karanasan sa kasakit at hinanakit ng iba para lang gawin mong joke sa buhay mo. Ang dami mo pwedeng i-joke, yun pa talaga. Tapos pag narisbakan ka, mali na kami agad. Masama na kami agad mga DDS kasi nirisbakan ka. Ganyan naman kayo eh. Kayo na una, pag narisbakan kayo, papiling victim kayo. Diba? Sana magbago na kayo eh. Ang dami nyo ng pera, makontento na kayo kung anong meron kayo ngayon. Huwag nyo nang gawin katatawanan yung buhay ng iba. Diba? Ang dami pwedeng i-joke dyan. Magtumbling ka kaya dyan. O di ka, malambitin ka dyan sa impapawid, baba ka sa baba. Ganyan. O magduyan-duyan ka dyan sa impapawid, gawin mong joke yung buhay mo hanggang mabali-bali ang katawan mo. No? Huwag mong gawing joke yung pagluluksa ngayon ng mga DDS na naghihintay at umaasa na makauwi yung pinakamamahal naming Tatay Digong. Kasi hindi mo alam kung gaano kami nasaktan, 'di ba? Hindi mo alam kung gaano kami nasaktan na nandun yung Tatay Digong namin, no? Na hindi namin alam kung kailan siya makakauwi ng Pilipinas. Kaya kung ako sa'yo, Vice Ganda, manahimik ka na lang kung wala kang maisip na pwede mong ipagpapatawa.